mini vlog. Ang taas naman ng energy mo, Mima. Wow. Anyways, back to barrio na naman ang inyong Mima Bell. So ayan, ang makikita nyo ulit sa akin ay ang aking mga everyday routine dito sa bahay. Magla-lunch time na nga yan, Mima, and then sabi ko kay Kuya Sander, tara bumili ng bigas. Ipag-drive mo ako, hiramin mo muna yung tricycle doon kila Mama Susan. Pagka-uwi kasi namin galing Pasig, mga Mima, oo nga pala, wala nga kabala kaming bigas. So ayan, kailangan naming bumili. Kagigising nga lang niya ni Bebo, mga Mima. Hinintay nga lang namin siya magising ng Kuya Sander para naman maisama din namin siyang bumili ng bigas nang makagala na din. Mabuti na nga lang din at nasa mood ng Kuya Sander, kaya ayan, nautusan ko ulit siyang mag-drive at saka sa West lang naman kami bibili para malapit lang. Isasabay ko na nga rin bumili ng aming ulam, mga Mima, for our lunchy. Lately, mga Mima, puro prito yung inuulam namin. So ngayon, bala ko magsabaw. Bala ko magluto ng tinolang manok. Ang tingnan niyo naman si Bebo, mga Mima, kung gaano na naman siya kasaya kasi kami ay nasa labas at nag-brum-brum. Yan lang naman kasi ang kasiyahan niya sa kanyang buhay. Charis! So ayun na nga, mga Mima, mabilis lang naman kaming nakarating dito sa bilihan ng bigas. Kaso nga lang, close pala sila ngayon cause it's Sunday. I don't know. Charis! Kaya naman sinabi ko kay Kuya Sander, say bumalik ka na at punta na lang tayo doon sa bilihan ng ulam. At doon na lang tayo bumili ng bigas, baka may tinda naman doon. At hayan na nga, malapit na nga kami sa bilihan ng ulam. And then, pagdating namin dito, tinanong ko agad kung may bigas sila. So meron naman. Dito na rin ako bibili, mga Mima Bells, ng pang tinolang manok. And then ayan, tinanong ko kung magkano ang kalahating kilo ng manok. Sus ko po, 130 na. Grabe naman na ngayon ang paninda. Ano? Wala naman na tayong magagawa dyan kundi bumili na lang. And then, nagpunta na ako dito sa may parting gulay. Bibili lang ako ng sayote. And then, kumuha na rin ako dyan ng iilang pirasong sili para naman may kulay-kulay ang ating tinola. And then, kumuha rin ako dyan ng isang pirasong sibuyas. Kasi wala na pala talaga akong kastak-stak doon sa bahay. Bumaba nga pala si Bebo doon sa may tricycle. Eh di, ayan, nakita siya ng tindera dito sa may tindahan. Sabi nung tindera, napakabutyog naman doon ni Bebo. Masarap daw siyang yakap-yakapin. Pero usog po, masarap po talagang yakap-yakapin niya si Bebo. Pero sobrang likot din. Wow. Sinabi ko pala dyan kay Bebo na punta ka na doon sa tricycle, upo ka na doon at baka mapagod ka dito. Aba, akala mo ba'y naintindihan ako? Ayun, nagtatatakbo nagpunta ng tricycle. Good job, Bebo. And then hayaan, naupo na lang siya sa tricycle. Kala mo namang nakasingsingpot doon ng totoo. Bumili din pala ako dyan, mga Mima Bells, ng 2 kilos na bigas lang muna para tikman ko lang muna yung bigas nila kasi baka mamaya hindi naman masarap, ganun. Sus ko po, yan lang ang binili ko, kalahating kilong manok, isang sayote, 3 pirasong sili, isang sibuyas, 2 kilong bigas. Naka 300 na ako. Oh, mga Mima Bells, reality lang ng buhay yan Baka sabihin nyo, kuri-kuri po naman neto. Sabagay, kuri po naman talaga ako. Pero namahalan ako kasi parang yung manok lang at saka yung bigas is 240 lang siya. So yung 60 pesos, doon tumitimbang yung isang sayote, isang sibuyas at 3 pirasong sili. Oh, diba? Parang ang mahal. Pero it's my fault na rin kasi hindi ko naman tinanong kung magkano yung sayote. Baka ginto ang kilo ng sayote ngayon. But one thing is for sure, mura ang kilo ng sibuyas at siling green. Heto nga na naman si Bebo at may kailangan na naman sa akin. Sige na naman ang parangguyod sa aking ima. Ganyan si Bebo, mga Mima, kapag nanonood siya. Sus ko po, kapag nawala ng signal, parangguyod niya yung ima ko para naman ayusin ko yung signal sa cellphone niya. Anong magagawa ko? Ano? Lalagyan ko nga sana yan, mga Mima Bells ko, ng ugot ng sili. Kaso nga lang wala na pala yung tanim doon ng biyanan kong lalaki. Kaso nga ko nga, dapat pala yung malunggay na lang ang nilagay ko. Di ko naman naalala. Pangpaganda rin kasi ng kulay yun, mga Mima, yung green-green sa mga sabaw. Napaka-cute size lang ng aking sangkalan. Ano, mga Mima Bells? Pang ano lang talaga yan, pang bawang sibuyas. Gusto ko rin kasi, mga Mima, yung mga ganyan lang, yung mga maliliit, para naman space saver tayo at maliit nga lang ang ating kusina. Prepare ko lang naman itong mga ingredients ng aking tinola, mga Mima, and then mag-start cooking na tayo. Ating tinolang manok, mga Mima. Huwag na kayong magtaka kung talagang masabaw yan kasi yung aking mga junakis, sabaw is life. Kung tutusin, hindi talaga sila kumakain ng chicken, lalo si Sander. After lunch, mga Mima, nagchat sa akin si Papa. Linggo nga pala ngayon, kailangan ko kunin yung padala niya sa bayan. Kaya naman, ako'y gumayak na pero pinatulog ko muna si Bebo tapos tsaka ko siya ibinilin sa aking mga biyanan at tingnan-tingnan na lang doon sa aking bahay. Actually, nandun naman si Kuya Sander sa bahay. Sa kanya ko din pinatingin si Bebo habang natutulog. And then, yung aking mini store, isinara ko muna. Ang Kuya Sander kasi
kasi mga mima, takot yun na iniiwan si Bebo. Ang dami niyang imagination. Kaya ayun, habang natutulog siya, tuloy ang nagbantay. Kapag nagising si Bebo, doon lang kukunin ang aking mga biyanan. Ganun. At ayan nga't meron pa akong nakamaritesan. Kitang-kita nyo naman. Pagdating ko rin dito sa bahay mga mima, inasikaso ko rin tong tricycle at ayan nga nakaharang pa yung bike ng Kuya Sander. Nagmamadali na nga ako niyan mga mima. Paano ba naman ang langit? Nagbabadya na naman ang ulan. Sus ko po, ayoko namang mabasa na naman. May trapal naman yung tricycle mga mima. Kaso nga lang kapag talaga umulan din naman, talagang mababasa at mababasa din naman ako. Mabilis lang naman ang aking naging biyahe mga mima. And then nandito na ako sa remittance na aking pinagkukuhanan lagi ng padala ni Father. As always, dito naman talaga ako laging nagpupunta mga mima kasi bukod sa laging walang pila, mas napapabilis ang aking pamamalengke kasi saglit lang ako dito sa remittance. Tapos na rin naman ako mag-fill up dyan mga mima. Waiting na lang ako na lumabas ang pera. The problem is mahina ang signal. My God. Kaya naman sabi sa akin ng teller kung gusto ko daw lumipat daw ako doon sa may kabila para naman daw makuha ko na agad kasi nga kung sa kanila medyo matagal nga daw. Hindi naman ako nag-hesitate mga mima at lumipat na rin ako sa kabila baka mamaya kasi abutan pa ako ng pagkalakas-lakas na ulan. Actually, inabutan talaga ako ng napakalakas ng ulan. And then, after ko doon sa remittance, nakuha ko na rin yung padala ni Father. Sumaglit naman ako dito sa butika para bumili naman ng gatas ni Bebo. Isinabay ko na rin bumili ng snack ni Bebo mga mima, diapers at gatas kasi nga naubos na naman. Scoop po ang 1,000. 100 plus na lang ang sukle. Kaloka. Dumaan na rin pala ako dito sa kabilang butika mga mima kasi nagpapabili yung biyanan kong lalaki ng gamot niya. Doon sa kabila walang ganitong klaseng gamot. Dito na talaga ako nakakabili ng ganitong gamot. Siyempre, dadaan din tayo dito sa grocery para bumili ng ating panabit sa ating mini store. Alam nyo ba mga mima, makwento ko na lang din kasi kinikilig ako Charis! Pagpasok ko kasi dito sa grocery, dito sa suki ko, abay nagulat ako. Paano sabi nung isang tendera doon, "Hi mima!" Di sabi ko, "Hala ate, nanonood ka?" Sabi niya, "Oo, finalo pa nga kita And then ayun, na-overwhelm lang ako mga mima bells kasi lumalayo na yung mga nanonood sa atin. And then ito si kuyang owner, tinanong niya rin ako, "Ano bang FB mo? Ifa-follow kita." Sus ko po. Tapos lahat na sila dyan mga mima, nagsasabi na ifa-follow nila ako. Thank you po. Sabi pa nga ni kuyang owner dyan, mag-video ka na para meron kang i-upload. Kaloka. Ganun nga din ang sabi ng kanyang asawa mga mima. I-vlog mo nga sila. Sabi, nakakakilig lang kasi nakasuporta sila. Thank you. Pag uwi ko nga sa bahay mga mima, hindi ko alam kung sila ba yung mga nag-follow sa akin pero umulan talaga ng mga followers. Hindi ko alam kung sila yon. Hindi ko kasi napansin yung kanilang mga profile pero thank you talaga sa inyo. Thank you sa inyong mga suporta at dahil dyan, lumalaki na ang ating mga kamima bells. After ko pala sa grocery mga mima, dumaan din ako dito sa bilihan ng bigas kasi 2 kilo lang yung nabili ko kanina, diba? So dito na ako bibili ng dagdag na bigas na aking stock. 10 kilos lang naman na binili ko dito mga mima kasi yun lang naman yung kakasya sa aking lagayan ng bigas. Kaya 10 kilos na yan siguro aabot na sa aming mag-iina ng 2 weeks. Ipinabalot ko na nga lang din ng doble yung bigas mga mima kasi nga umaambon-ambon na naman yan. Sus ko po, pag nabasa yan, hindi mapapakinabangan. At bago nga ako umuwi mga mima, dumaan ako dito sa mini talipapa para bumili ng aking sibuyas, bawang at luya. Para naman hindi na tayo bibili pa dun sa baryo kasi medyo mahal nga yata talaga pag baryo na. Tigo 1/4 lang din naman yung binili ko niyan mga mima kasi lagi naman ako sa bayan so anytime pwede naman ako ulit bumili. At malayo pa nga lang naririnig ko na ang boses ng mga mamshoes na tinatanong nila kung meron daw bang tindang tinapa sila ate. Shoutout sa inyo mga mima. Mag-comment naman kayo kung mapapanood nyo to. May nakita din pala akong talong dito mga mima at alam nyo naman, talong ang paborito ko. Sus ko po kahit ito lang ang ulam ko, carry na. And ayan, pumili-pili na ako, mura lang ang talong, 50 pesos lang ang per kilo. Pero halagang 30 pesos lang naman ang binili ko at mahirap din namang mabulukan. At dahil nga may ilang items ako na hindi nabili doon sa kabilang grocery, dumaan naman ako dito sa isa pang grocery na aking pinagbibilhan. Paano ba naman kasi mga mima nasaktuhan pa na yung mga biskwit na wala doon sa kabilang grocery, yun pa yung mga favorite ni Kuya Sander na baunin sa school. So obligado na hanapin ko siya dito sa isa pang grocery. Konti lang din naman yung binili ko mga mima, 3 piraso lang kaya naman mabilis lang din ako nakapagbayad at ako'y umalis na rin para ako'y makauwi na. Mabuti nga't naalala ko na wala na nga pala akong stock na mantika sa aking kusina kaya ayan, nakabili rin ako. Pagdating ko sa bahay mga mima, nagulat ako. Itong si Bebo tsaka si Kuya Sander, sinusundo ako doon sa bahay nila Mama Susan.
kaibigan. Pagdating ko kasi doon sa bahay mga Mima, abay nagpahinga rin ako ng konti kasi medyo napagod ako. Andun ako sa kusina noon nakaupo, tas maya maya may sumisigaw ng, Mi, aba, andyan si Bebo. Alam niyo ba mga Mima kung bakit Mimi Lendin ang pinangalan ko sa aking Facebook account? Kasi dahil yun kay Bebo, kasi nga Mimi ang tawag niya sa akin. Wow. Tapos, ang sweet-sweet pa ng kanyang boses kapag tinatawag niya ako ng Mi. And then, hayan nga mga Mima, nung nagpunta nga siya sa bahay, sinabihan ko na rin siya na tara, umuwi na rin tayo at medyo basa nga ako. Dahil nga inabutan din ako talaga ng ulan sa may bayan, pero tignan mo naman pag uwi ko dito, sus ko po, umaaraw. Naglakad na nga lang din pa uwi niya si Bebo mga Mima at natutuwa rin talaga siya sa paligid. Ang ganda naman kasi ng araw ngayon. So that's it mga Mima Bells ko for today's mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye!